Alam mo ba? Ang quality of life ay tumutukoy sa kabuuang aspeto ng kaligayahan at kasiyahan ng isang tao sa kanyang pamumuhay. Hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ng katawan, kundi pang kalahatang kalusugan na may kinalaman sa mental, emosyonal at sosyal na aspeto ng buhay. Kasama rin dito ang kakayahan ng isang tao na makamit ang kanyang mga pangarap, mabigyan ng pantay na oportunidad at makatamasa ng makataong pamumuhay. Kaya tuwing Enero, ipinagdiriwang natin ang International Quality of Life Month. Ang buwan na ito ay inilaan para sa pagpapaalala sa tao na bigyan ng halaga ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Ang konsepto ng quality of life ay nagsimula pa noong 20th century kung saan sinimulan itong pagtuunan ng pansin ng mga eksperto sa kalusugan, ekonomiya at sosyolohiya. Pero opisyal itong nabigyan ng pansin sa global na antas nang irekomenda ng mga international na organisasyon katulad ng World Health Organization na pahalagahan ang kalidad ng pamumuhay bilang isa sa mga pundasyon ng pag-unlad ng bansa. Ang International Quality of Life Month ay unang ipinagdiwang noong 1980s sa pamumuno ng mga international non-government organizations na nagtutulak ng kahalagahan ng mental health, social well-being at physical health. Sa Pilipinas, naging malawak ang pagkakakilanlan tungkol dito nang simulang isulong ng Department of Health at National Economic and Development Authority ang Human Development Index bilang sukat ng pag-unlad ng bansa. Ayon sa Globocan data noong 2020, nasa 17 milyong Pilipino ang mahirap pa rin, walang trabaho at may problema sa kalusugan na direktang nakakaapekto sa kanilang kalidad ng pamumuhay. Para mapabuti ang kalidad ng pamumuhay, dapat raw ay mayroong abot-kayang serbisyong pangkalusugan, kaalaman sa mental health, pagkakaroon ng support system at ang edukasyon at trabaho para sa lahat. Dahil dito, ilan nga sa mga isinusulong ng gobyerno ay ang pagkakaroon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, pagsusulong ng Universal Healthcare Law, implementasyon ng National Mental Health Program at pagtatatag ng mga livelihood programs. Pero sa pag-aaral naman ng social weather stations noong Setyembre ng 2024, 38% ng mga Pilipino ang nagsabing walang pinagbago ang kanilang buhay, habang 37% naman ang gumanda, habang 24% ay lalo pang naghirap sa buhay. Lumabas din sa pag-aaral na 59% ng mga Pilipino ay masasabi nilang mahirap pa rin sila, 28% naman ang nagsasabing hindi sila mahirap, at 13% ang nasa borderline. Ang buwan ng International Quality of Life Month, dapat alalahanin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili, pagpapahalaga sa kapwa, at pagtulong sa mga nangangailangan. Huwag kalimutang isama ang pagkakaroon ng balanse sa ating mental, emosyonal at pisikal na kalusugan. Ngayon, alam mo na!